Hello! Magandang umaga sa inyong lahat, no? So, last night, night? hindi, hindi kagabi eh. Nung isang gabi, Sabado, nag-upload si Sir MG regarding do sa update nung kinaso sa Food Genius Group, 'di ba? Ang mga nandun na specifically na pinangalanan ay si Sir MG, si Food Genius, hindi lang alam kung anong name ni Food Genius eh. Si Mighty Manong, tapos si Konsehal, ano name nga no, yung si Sir Igme, Konsi Igme, meron pa ba? Yung Santos, yung mag-asawang Santos na di umano'y nanggaling kung saan yung pumicture, yung may target. Putang ina, yung video ko pala kasama as evidence. Ngayon ko lang na nakita ng buo itong yung pag-file ng complaint. So ito yun men kay Food Genius nakalagay dito. Punta tayo dito kay Food Genius. So ito yung pinublish ni Food Genius yung kabuuan nung yung ito, kung ano man to, no? Ano ba tawag dito? Affidavit ba to? Or whatever. So ito yung mga kinasuhan. Yan. Sila may Timanong, si Sir MG. May mga, yung John and Jane Santos, kasi hindi alam kung ano name nito eh. Yung owner nung bahay kung saan daw pinicturan. Tapos may mga John and Jane do din na sinama. So, nakalagay complaint affidavit. O, affidavit nga. Sabing ganon din eh. I-zoom ko lang. Francis Leo Marcos, also known as Norman Mangusin. Baliktad dapat Norman Mangusin, also known as... So, forward, hindi naman natin babasahin to lahat, di ba? Kinikwento dito, punta kayo kay Food Genius kung gusto nyo basahin yung kabuuan nito. Sabi dito, respondent Jane and Jan Does are persons and or entities whose entities have not yet been established who are equally liable for the unlawful acts described in this complaint, etc., etc. So makikita nyo dito, kasama, ito yung pinakalat ni Food Genius, so yung mga wanted na yan. This call to action along with the spread of the false information about me was seen by my children and friends, and we are all worried, di ba? About what might happen next. Kinakabahan daw siya, hindi naman kinakabahan, ano ba word? Nag-aalala, di ba? Dahil sa pinakalat daw nito. Food Genius vlog posted publicly that a coffin had been delivered by my house. Hindi naman kinonfirm eh. Tinanong bakit nyo naman pinadalhan ang kabaong ang kukulit nyo. Kung tutuusin, yung pinadalhan kabaong, dapat kung meron man yun, dapat video yun eh. Wala kang evidence na pinadalhan siya ng kabaong talaga. 'Di ba? Siya lang yung nagsabi noon, tapos sinabi lang ni Food Genius, bakit pinadalhan nyo ng kabaong. Ni wala na ngang na-present dito na picture ng kabaong na pinadala eh. Kasi dapat pag mga ganon, kung meron mang ganon, dapat 'di ba? Pipicturean niya na agad 'yon. Mga ano lang ito ni FG eh, walang nangyaring ganito dahil kung totoong ganito dapat may record or kahit logbook man lang nung security na may ganyan talaga nangyari. 'Di ba? Hindi rin maintindihan to si Tito Norms eh. Tapos may sinabi niya pati daw dildo pinadala daw sa kanya. Kaya nga yun ang unang hint na ito ay imbento lang. Kasi alam nyo, 'di ba? Bago nyo makita yung pinadala, kailangan tanggapin nyo muna yun, di ba? Tapos, i-unbox nyo para nyo malaman yung ano. Eh, paano niya nalaman yun? Ano yung tinanggap niya muna yung padala? Tapos, binuksan niya, nalaman niya na dildo.
Eh sabi niya nga hindi niya nga tinanggap eh. 'Di ba? Ni-reject niya daw yung mga delivery. Ni wala nga picture dito ng mga dinilivery. Diniliver, dinilivery. Na mga ano. Tapos ayan yung iniikutan daw siya, ito yung mga pictures. And basahin niyo na lang to lahat ha. Ito yung pinagmulan ng lahat, yung napicturan siya na nakatalikod, yung may target. Ito naman yung pumunta. Ito, wala to min. Kasi ikaw yung naghamon dito eh. Hinamon mo na puntahan ka eh. Eh di pinuntahan ka. Hindi naman violent yung pagpunta niyan. Ano ba? Ano ha? Ako nagsasalita ako as an ordinary citizen lang. Wala akong alam sa legal implication nito, pero logic na lang ang magdi-dictate kaya ka pinuntahan dyan dahil in-invite mo. Ikaw yung nag-invite na pumunta ka dito. Eh di pinuntahan ka. Hindi naman yung biglang pinunta ka dyan at raratratin ka dyan eh. May invitation ka kasi. Ayun, I noticed that their actions mirrored the same type of conduct that Makagagos had already displayed in Warsaw. Diyos ko, man. Ayan o. Annex G1, Annex G2, etc. Ayan. Hindi, ito, kaya napasama si Mighty Manong din eh. Ito yung nag-live si Mighty Manong do sa page na Friends of Food Genius kasi gustong malaman nga ni Food Genius ni FLM kung sino si Food Genius. Eh ang nangyari, pinalive ngayon ni Food Genius si Mighty Manong doon, pero definitely hindi si Mighty Manong si Food Genius. Nagtaka nga ako eh, kahit nga naman si Sir Yulen, 'di ba, diyan. Tawag dito, nagla-live din dyan, hindi niya sinama. Si Mighty Manong lang yung sinama niya. Kasi nag-live siya doon sa Friends of Food Genius. Ayan o. Based on these observations, I believe that Barrientos plays an active role in managing or contributing to the Friends of Food Genius page. Tapos ito na, kasama ako dito do sa Annex CC, yung in-enumerate kung sino yung mga lumaban nun dati. So nakalagay dito si Tiktik, wala na yung si Tiktik eh. Si Sir JR Balico, si Bagtit, kung kilala nyo, BBM vlogger na rin ito eh. Si Sir Jack Pati, Tres Rosa, si Tatay Boy Boss Mike Cervera, Bungo TV, kasama ako. Si PH Most Wanted. Sino pa ba to? Si Takeru Miyamoto, Spotted Trend, mga ano to mga legends ng UTW to anong name nito? Si Graveyard! Kung kilala nyo si Graveyard. Sir Yulen Marcos, si Coach Jarrett, si Ant, sino pa ba yan? Primo Onipa, parang hindi ako pamilyar dito. Si Iron Rock, si Ma'am Iron Rock, loyalista to sa Hong Kong. Si Lee Vlogger. Si Lee Vlogger. Andiyan pa ba si Lee Vlogger? Si Sir Shem ni Anyolo, namimiss ko na rin to. Okay to si Sir Shem ni. Si Beth Moco, ito yung parang bading dati na UTW. Si Cherry Salvador, si Percy Lapid. Miyembro ba ng UTW si Percy Lapid? Hindi ko siya nakita nung assembly. So, ito, gulat ako na, nakasama ako dyan. Then, meron pa dito, Pati video ko kasama ang pucha. Ito kasi ito yung problem, Ang sabi kasi dito ni Tito Norms,
The harassment threats humiliation daw. And stalking inflicted upon me have caused severe emotional distress daw. Nagkaroon siya ng anxiety, reputational damage, and fear for my life daw. Natakot daw siya para sa buhay niya, sabi ni Tito Norms. I reserve the rights to claim no less than 20 million in moral and exemplary damages in a separate civil action daw. So, nag-cause daw, tandaan nyo ha, sabi niya dito, nag-cause daw ng severe emotional distress, anxiety, reputational damage, and fear for my life. Pero ang nangyayari kasi, men, kinukontra kasi ni Tito Norms yung nasa ano niya. For example, ito. Tamo. Ni Doc. Tama. Sabi ni Doc, buti hindi ka nagkaka-anxiety. Ba't naman ako magkaka-anxiety? Puro troll lahat yan. Ano ka ba? Kung noon yung pandemic, kalaban ko, baka talagang kalaban ko, bureau, DOJ. Hindi nga ako nagka-anxiety dun Tapos dito pa ako magkaka-anxiety. Ano ka ba? Tama. Kinokontra niya yung affidavit niya Para bang, alam mo yon inuulol niya na lang yung, yung pag-file niya ng complaint. 'Di ba? Hindi maintindihan Di ba? Matatakot ka pag may ginawa kang mali. Halimbawa, pumatay ka, nangarnap ka, nang hold up ka, nagnakaw ka. Matakot ka. Pero yung mga, Diyos ko, yung mga pinagkakaso ni Bakabaho, wala yan. Puti, gingitiin ko lang yan Di nga ako nakatanggap na sumpwena. Umaasa sila na mawawarant ako. Di mag-bail ako. Pero sila pag nawarant, yun. Sumpwena. Walang aregluhan yun. Talagang ihohoyo ko sila. Magsasama-sama sila do, pati si Sabi-Sabi. Kunin nila, galingan kamo ni Sabi-Sabi. Oh. Galingan niya kamo. Oh. Di ba? Di ba? Yun ang niya, meron pa isa dito. Katulad nito, no? Ang inis, nakikita mo ba yung buhay ko? Nakikita mo ba yung life of luxury? Nakikita mo yung mga bata ko naka-stay? Bata ko pa lang yan. Paano ako na-stress? Tanga. May mai-stress man sandamak makang pera. Diba, men? Kaya, anong makikita mong dito sa final niyang complaint? Sarili niyang final na complaint, kinontra niya. Diba, men? Ito, tingnan pa natin, no? Nakita ko yung ba't nawala na yung ito? Ay, mga link, Makagago. Pati ito pinatulan. Ano ba yan? I'm live, sabi niya ganun. Meron pa dito, pati video ko nakita ko dito Ito yung mga attachment na ito. Ito kasi nag-live si Mighty Manong sa sa page ni Fujinius Ayan Friends of Fujinius was live. Tapos si Mighty Manong yung nag-live. Ito yung yung pinapaikutan siya. Ito naman yung tinarget, no? Nasaan yung may link ako ito. Yung pag sinishare ni nila Mighty Manong, sa kanya kasi parang nakikitaan niya na daw ng pattern yan. Mamaya piplay natin yung kay Sir MG. Yung mga ganyan, no? Pati ito yung nasa, supermarket ng BF Homes. Bumibili siya ng toothpaste.
Pati yung paglipat. Dami pala na itong pinagpapasa niya. Pati yung flight. Ito, video ko kasama. Pakisub po kay Bungo TV mga best. Salamat and Merry Christmas. Punta nga na pati yung video ko, sinama sa ano niya. Evidence. Ay, nako. Now, tingnan natin yung may blatter pa So, tingnan natin yung kay Sir MG. Ito yung pinalilitaw niya Yung meron daw parang pattern. Sino ka para sabihin mo na nakakita ka ng mga patterns na nakatulong sa'yo na i-identify kami na may kinalaman kami sa Food Genius Vlog na page sa Facebook? Ang labo kasi nun, hindi mo kasi pwedeng i-establish yun na parang pag sinishare lang namin yung mga videos ng isa't isa, lahat kasabwat na. Pwede iisa kami ng iisa kami ng pananaw. Pero yung galawan ng isa't isa, lalo na kay Sir MG, 'di ba men? Kung ano yung diskarte ni Sir MG, diskarte niya yun Nagkataon lang na iisa lang yung pinaglalaban. Paano magkakaroon ng pattern, men? 'Di ba? Yung mga post kasi, halimbawa, pag nag-post kasi sa public, talagang nasi-share yan, may share button yan So meaning kung ganun ang logic, parang ang sinasabi niya kasi dito, respondents use various online names and pages which allow them to attack me without disclosing who they were. However, based on what I personally saw from their posts, comments, and the way they interacted across multiple accounts, I noticed patterns that help me identify the individuals likely involved behind these pages. Paano yung mga nakikipag-communicate, nakikipag-comment? Paano yung mga yung mga hindi naman vlogger din na interesado din sa topic na to? Ano yun? Na rin namin yun? Kasama na rin namin? Ultimong mga nag-share ng ilang libo yung nag-share ng mga post ni Food Genius? Lahat yun, Food Genius Group? Ano ba? Public kasi yung post Pagka, dalawa lang ang pwede mong gawin doon sa post. Either paniwalaan mo or hindi mo paniwalaan. Or suportahan mo yung post o hindi mo suportahan. Pag shinare yan, hindi naman nangangahulugan na nakagrupo na yun. Ano ba? Professional ka ba? May lisensya ka ba? Kita mo na, Norman, unang pahina pa lang, laglag na yung kaso mo. Kasi lahat ng sinabi mo, puros haka-haka lang. Paano ka naman bibigyan ng pansin? Dapat ang magsasabi nga nun, yung may conclusion na gano'n, dapat expert. Diba? Diba tama ako, Norman? Tunay na pang grade 2 ang kaso mo. Ayan ang sinasabi ko sa'yo. Di pang grade 2, pang grade 2 kung pang grade 2. Di ba? Okay na yun, pang grade 2 pala ayos yun. Anyway, eto na ho yung kanyang malupit na pagdamay sa akin, mga kahombre ko. Mark Jason Warnaculahewa, known online as MG or MGWM. Operates sa Facebook page, blah 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 blah. Eto na. I also observed that Makagago is actively connected to the Food Genius pages. Yan mga kaombre ko They tag him often and his content frequently repeats or supports the same accusations they make against me. On October 15, 2025, Makagago went to my house in Warsaw and posted about it on Facebook. Food Genius Vlog then shared this post shortly after. A screenshot of Makagago's post with a caption, Francis Leo Marcos, sinugod ko sa bahay niya. Ayan, naka-attach daw mga kahombre ko. Ito pa yung talagang nakapagpaisip sa kanya na ako raw si Food Genius. Friends of Food Genius later posted... Ito na yon.
ito na yung ebidensya na siya si Food Genius dahil shinare. Shinare ko din yan, hindi ako din si Food Genius. Similar content about the same incident with the caption, Makagago for President. Mga kahombre ko, Norman, malamang tatadyakan ka ng prosecutor sa ulo kasi sayang naman ang oras nila sa'yo. Imaginein mo yon, Norman. Sobrang ob-ob mo. Malamang gagatasan yung issue ng lahat ng influencer sa SOCMED. O, yun yung hindi may intindihan ng iba. Issue kasi ito na kailangan pag-usapan. Lahat naman ng may issue katulad ito, kay Boy AC Garage, nagva-viral yan. Yung mga nagko-content ng reaction videos or ng mga isyung viral, automatic naman na yan. Kahit kasi Butterbone niya, di ba? Kaya lang, yung kay Butterbone niya kasi medyo OA kasi nilagyan ng mga produkto, mga ano. Pero kung halimbawa pag-uusapan siya sa social media, normal yun. Walang si ano nga ngayon, si Balagbag nga ngayon, di ba? Pinag-uusapan din. May ano yan, darating ito nga namamatay na nga yung issue kay Tito Norms Di ba? Lahat dumadaan, kahit din naman kahit nga mainstream media kung ano yung sikat ngayon, yun ang pag-uusapan Sign ba ng ano yun, ng pagiging kasabwat ng mainstream media if ever na pag-usapan din yung issue niya? Malamang yon, paring Norms. Trending yun Anong ine-expect mo? Hindi ipopost yon ng kung sino-sino? Malamang. Good content yun Ang problem kasi, hindi lang naman unique kay Food Genius yung pag-share ng video ni Sir MG. Kahit sino din naman, kahit hindi vlogger, sinishare yung yung video. Ikaw naman, para naman bago-bago sa social media. Ito nga ang sabi mo, di ba? Oh, yung advice ko sa iyo yan, Makagago advice ko. Pag ang laban ng social media lang. Ikaw ang nagsimula ng social media, tapusin mo sa social media. Tapos nagdemanda. Gago also interviewed the person claiming to be Food Genius and used that interview to mock me. Food Genius vlog later posted about this interview and a screenshot of this post is attached. Eto na ang pinaka-nakakatawa sa lahat. I also took note of Jaime Soler Solis, si Boss Igme to, si Consi Igme, whose photos and videos closely resemble the person who appeared as Food Genius in interview. Paano nangyari yun? Tanga! So, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung pinost nitong Food Genius na to. Kaya nadamay pa si Consi Igme dito, mga kahombre ko. Eto na Baka na-excite kayo. In 3, 2, 1... Yung pinatungan ng mukha. Yan yun, mga kahombre ko. Nakalagay talaga yan sa annex niya. Dito sa annex niya sa Hindi, alam mo, di ba, last time, nag-sorry sa akin si Food Genius, di ba? Kasi, Food Genius, sorry Kasi may mga style kasi si Food Genius na na reckless din. Katulad nung nag-post ako na magkatabi kaming dalawa ni Norman Mangusi, ni Tito Norms. Tapos isi-share ni Food Genius, sasabihin ni Food Genius, ako po yung ako daw, siya daw. Nag-live ako sa GC namin, walang ganyan na trabaho. Kanya-kanya tayo ng tapos sasabihin mo, ikaw ako. Di ba, ikaw nasa ibang bansa ka. Di ba? Kami mahilig kasi siya magganon. Tingnan mo, hinayaan nila Mighty Manong na ang ituro di ba, minsan, nagpo-post si Food Genius na I am live, tapos si Mighty Manong yung makikita. Magpo-post si Food Genius, I am live, tapos si Sariolen Marcos ang Again, napasama si Mighty Manong, pati si Consi Igme. Kahit pa sabihin mong walang kwenta yung kaso. Kasi a-attendan mo pa rin talaga yan May abala pa rin yan Kaya medyo na ako kay Food Genius noon. Kaya di ba
nag-public apology sa akin si Food Genius noon. Kasi umalis talaga ako noon sa sa GC. Kasi ayoko nung ganon na ipapahamak yung ibang tao. Yun kasing ginagawa ni Food Genius. Complaint affidavit niya, mga kahombre ko. Ang galing mo! Grabe, mga kahombre ko. Nakakatawa ho ito. Solid ho itong nakakatawa, mga kahombre ko. Grabe. Dahil dito, Ayun o. isin Yung mga ganyan, I am live. Yung mga ganyan na caption, I am live. Tapos pag nagla-live din kami ni Airvlog, isi-share nila nakalagay din, I am live. Diba? Sinabihan ko na siya dyan eh. share ni Punji so I'm live. Imagine ninyo, mga kahombre ko, dahil lang ho dyan, iniisip ni Norman Mangusin, mga kahombre ko, na ako si Pugenius. At dahil dito, mga kahombre ko, no? Marami pa yan sila, Mighty Manong, pero wag na yon. Ito lang yung pinaka-iaano ko, ipapakita ko sa inyo. Also, I was informed that cyber harassment and cyber stalking under section blah, 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 is penalized with arresto mayor, a fine of 100,000 pesos to 500,000 pesos, and mandatory attendance in a gender sensitivity seminar. Respondents committed persistent, intrusive, fear-inducing acts using online platforms, including surveillance, publication of private info, and coordinated psychological torment. Fear-inducing daw, pero di naman siya By satisfying the statutory definition of cyber stalking, as these acts, blah 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 blah, making the imposable penalty prison, correctional, or imprisonment. Ayun, mga kahombre ko. So, pinapalabas niya na itong cyber stalking ay malupit. May kulong, mga kahombre ko, at may fine. I-style ka pa. Gunggong. Actually, lawyer niya siguro yung nag-ano niyan. I think hindi may isip ni Tito Norms yan eh. Yung mga ganyan. I was likewise informed that unjust vexation, blah blah blah, is ordinarily penalized with arresto menor or imprisonment of 1 day to 30 days or a fine exceeding 1,000 pesos. However, blah 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 blah. Okay, yan yung sinasabi niya. I was further informed that respondents unauthorized acquisition, malicious disclosure, and public dissemination of my personal information, including my residential addresses. Teka lang, residential addresses, hindi ba ikaw mismo nagpakita nun sa internet? Asan kamalis? Okay, mamaya. Ano to? Saan galing to? Galing London. Ano yan? Galing ng BF International, galing ng Francis Lee Marcos, Best International. Flight details! Saan papunta to? Japan. Baka makita sa New York ako pupunta. Yan. O, yan. Papunta akong Japan. Nakita yata sa New York tuloy ako pupunta. Vehicle plate number! Okay. O, ito yung front, Lakanilaw. Ayan. Lakanilaw na kupal. Paano naman kapag hindi peke? Anong gagawin ko? Doon sa kasiraan ginawa mo. Fake naman talaga, pinalitan mo na ng green plate. Kasi ang ipinalit mo dyan, yung puti, di ba? Hindi ko alam kung ano bang purpose, bakit papalitan ng puting plaka. Fake naman talaga, totoo yung sinabi ni Asek Lakanilaw. Nung nasita ka na, ipinalit mo na yung, yung green plate, yung may monumento ni Rizal. Di ba? Para makabawi naman ako. Palo ko yung mukha mo. Palo ko yung plaka ko sa mukha mo. And surveillance images taken from private vantage points constitute violation of the Data Privacy Act.
Ito daw yon mga kahombre ko. Grabe naman, paano ka naman nakasigurado na yung mag-asawang yan? Boss. Paano mo nasisiguradong yan si Pugenius? Boss, tropa namin yan. Meron kami GC, send ko sa'yo mga screenshot, gusto mo. Itong nag-picture sa akin, gaano mo to kakilala? Ayan, sir. Kaibigan nila yan, sir. Ayan yung nasa GC rin. Kasi isa ako dun dati, kaya lang, wala namang pakialam sa pabuya mo, sir. Gusto na lang kitang tulungan kasi nakakaawa ka rin eh. Hindi, huwag ka maawa sa akin. Ayaw niya yun, yung mga ganong words. Yung naaawa ka na ano. Ayaw niya yun. Huwag ka Kasi maawa. talaga Hindi, na- pakinggan mo, kung ikaw matalino ka mag-isip, sa tingin mo ba ma-afford ko magbayad ng 1 million down payment sa bahay? Yan ang kahinaan ni Tito Norms, yung pag minamaliit siya. Ayaw niya nun. Kailangan... Ay, na inuupahan ko kung wala akong pera? Ayun nga. Tama, mali? Mali. Tama Alam mo ba naman, kung magkano sir. upa? Alam mo ba kung magkano upa rito? Hindi naman, sir. Wala idea. Hindi, ang idea rito, nakita mo yung laki ng bahay, di ba? O, ang upa rito, 140. Ang kailangan mo, 2 months deposit, 4 months Ang dami siyang sinasabi, no? Ano siya, over-explanation siya para i-defend yung sarili niya na mayaman siya. Anyway, i-forward na natin to, no? Yung mismo decision. We're committed through information and communication technology. Blah, 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 blah. Punta na tayo sa dulo kasi napasagad na ho ang pagsusumbong niya sa nanay niya. Todo na natin! The harassment, threats, humiliation, and stalking inflicted upon me have caused severe emotional distress. Papatayin kita sa inggit. Ibabaon kita at ililibing kita ng aking mga Ito yung kinontra niya eh. Ngi! Nge, 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 nge. Di ba? Anxiety, Ilips-tulis mo yung ethics ko, bobo. Tarantado. Anyway, doon na tayo doon sa mismong hatol, no? Yung sa mismong resolution pala. reasonable certainty of conviction that respondent committed the crimes imputed by the complainant against him are hereby dismissed for lack of merit. Normal! Sabi ko sa'yo, pang grade 2 eh. Kaso lang, this August, Norman, meron kaming maganda surprise sa'yo! Surprise, surprise! Kung ako sa'yo, Norman, mag-live ka na. Para naman kaawaan ka ulit, di ba? Anyway, Oo, mag-live ka na. Para, masaya tayo lahat uli. Diba, Tito Norms? So, yan lang muna pag-uusapan natin. Desmes po yung, Desmes. Yung final na kaso sa Fuji News Group. So, yan lang po muna pag-uusapan natin. Magandang umaga sa inyo lahat. Bye-bye.